Napakahirap namang isipin na siya yung pangarap mo. Subalit tila ba hanggang isang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay para sa'yo. Masakit, pero ganun talaga. Kaya minsan, sa mga ngiti, luha ang bumabalot dahil sa bigati. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gulong-gulo ang buhok ko. Kasi naman si Eddie, sinabunutan ako kaya ito, ang hirap ayusin. Francis, ang galing mo talaga. Tsaka wag mo nang ayusin yung buhok mo. Bagay naman sa'yo ang magulo ang buhok. Mas cute ka. Ewan ko sa'yo, Eddie. Bakit ba kailangan na sabunutan mo pa ako? Nakakagigil ka kasi, Francis. Ginagalingan mo masyado. Ewan ko ba dito kay Eddie? Binobola lang naman ata ako. Kaya ito, kumapit na ulit ako kasi paalis na kami sa lugar na to. Habang umuulan ng mga tuyong dahon, muli naming tinahak ang daan patungo sa lugar kung saan kami sunod na pupunta ni Eddie. Francis, kumapit ka lang kasi mas matarik ang daan dito. Baka kasi mahulog ka. Huwag kang mag-alala, Eddie. Kakapit ako ng mahigpit para hindi ako mahulog. Wika ako naman. Kaya naman, habang binabaybay namin ang daan, hindi pa pala maayos ang daan dito. Batuhan pa. Kaya ito, kumakalog ako dito sa likod ni Eddie. Tapos yung daan matarik talaga. Kaya kapit na kapit talaga ako. Nakayakap na nga ako at baka ako'y mahulog. At nang makalampas kami sa batuhan na daan, ito na. Para na kaming nasa highway. Napakalapad ng daan dito. At puro paakyat na naman. At yung tanawin dito, grabe, napakaganda. Tila ba sobrang taas na namin. At sa paglipas pa ng ilang saglit, nabalot na ng ulap ang dinadaanan namin tapos sobrang lamig dito. Halos puro puti ang makikita mo kaya naman tumigil na muna kami ni Eddie kasi hindi namin makita ang daan. Nagkulay puti sa buong paligid dahil sa mga ulap at taba. Napakalamig sobra. Francis, dapat pala nagdala tayo ng jacket kasi malamig talaga dito sa lugar na to. Gusto mo ng yakap para mainitan ka? Okay lang, Eddie. Hindi na ako tumanggi na yakapin niya ako. Wala namang makakakita kasi nga nagkulay puti na halos lahat ng nasa paligid namin. At mula sa makapal na ulap na bumabalot sa lugar na to, akala ko yakap lang pero sa Eddie, nagsimula ng halikan ng mga labi ko. Nasa gilid pa naman kami ng daan, pero okay lang. Wala namang makakakita kasi sobrang kapal ng mga ulap. Hindi naman nagtagal yung halik at eto, napapawi na yung mga ulap kaya naman nagpatuloy na kami sa pupuntahan namin ni Eddie.
Francis, nakita mo ba yon? Yung may palasyo sa tuktok ng bundok? Doon tayo pupunta. Napatingin ako sa tinuturo ni Eddie at mula sa dakong yun, nakita ko ang isang palasyo na nasa tuktok ng bundok. Hala, grabe naman. Siguradong maganda dun sa lugar na yun. At nang tumigil kami ni Eddie sa tapat ng isang restaurant dito sa bundok, akala ko kakain talaga kami. Yung pala dadaan lang kami sa loob. Medyo nagutom tuloy ako. Eddie, hindi ka ba nagugutom? Nagugutom na nga ako, Francis. Pero pagbaba na lang natin tayo kumain kasi napakamahal dyan sa restaurant na yan. Ganun ba? Sayang wala akong dalang pera, Eddie. Kung may dala ako, kahit mahal pa yan wala akong pakialam. Francis, ako nga din. 50 lang yung dala ko, panggas lang. Tara na, para makarating na tayo kaagad dun. Kasi maganda dun sa palasyo na yun. Natatawa na lang talaga ako. Kasi naman, bakit ba nakalimutan namin na magdala ng pera? Pero okay lang yun. Kasi masayang masaya naman ako. Kaya ito, dumaan kami sa mga pasikot-sikot na daan. At madami akong mga nakitang mga kakaibang bagay. At bago pa kami makarating sa palasyo na nakikita ko, hindi ko lubos maisip na aabot kami sa ganito ni Eddie. Noong una kasi talaga, di ko siya gusto. Feeling close, tapos nayayabangan ako. Pero ngayon, wala na akong maling nakikita sa kanya. Lahat ng bagay na ginagawa niya nagugustuhan ko na. Ganun ba talaga kapag mahal mo ng isang tao? Wala nang mali sa kanya, sa paningin mo. Francis, sa wakas, eto na tayo. Tara na umakyat sa palasyo. Mula sa harapan namin ni Eddie, dito sa tuktok ng bundok, ay may isang palasyo. Maliit na palasyo lang to, pero kakaiba yung saya na dulot nito sa puso ko. Pakiramdam ko prinsesa ako, tapos eto, hawak ni Eddie yung kamay ko habang umaakyat kami sa hagdanan ng palasyo. At nang makarating kami sa tore nito, makikita mo ang buong paligid na tila ba ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng makikita mo. Mga malalawak na kabundukan, mga ibong dumilipad sa himpapawid, at kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Niyakap ako ni Eddie. Francis, alam mo, lahat ng lugar na pinuntahan natin mga lugar na sagrado para sa akin. Kasi alam mo, gusto ko na ang isasama ko lang sa mga lugar na yun ay ang taong gusto kong makasama hanggang sa wakas. Gusto ko, Francis, na kapag babalik ako sa mga lugar na yun, ikaw ang maaalala ko. Kasi ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ikaw lang, Francis. Wala nang iba. Sa sandaling to, muling nabalot ng mga ulap ang buong paligid. Wala kang makikita na kahit ano sa paligid mo dahil sa kapal ng mga ulap. At si Eddie, marahang hinalikan ng labi ko.
Maiinit ang bawat sandali at tila ba uhaw sa mga halik si Eddie. Napalaban na lang talaga ako. At eto, matapos niyang halikan ng mga labi ko, sinabunutan na naman niya ako at eto, pinaluhod na naman niya ako. At mula dito sa tuktok ng palasyo, nangyari na naman sa pangatlong pagkakataon ng alam niyo na. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa kasi malalaki na kayo. Francis, gutom ka, di ba? Pagtiyagaan mo muna yung baon kong hotdog. Ubusin mo. Isagad mo. Sige pa, pagsawaan mo lang. Ganyan. Sige pa. Mga salitang binabanggit ni Eddie habang kumakain ako ng hotdog na di naman nakakabusog pero masarap.